Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat at muli welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. No? At maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta, sumusubaybay at tumatangkilik sa ating mumunting channel. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampo ng Kadiliman and their minions. Ang pag-usapan natin mga kababayan, itong patuloy na usapin dito sa impeachment trial ng inyong dakilang tukmol na Vice Presidenteng Sara Duterte. No? Meron pong nagsasabi sa atin na irespeto daw natin ang inyong tukmol na Vice Presidente Sara Pusit Duterte kasi siya daw po ay Vice Presidente. So ang depensa ko naman dyan, respect begets respect. Hindi siya marunong rumispeto sa mga kapwa niya, mga government officials, lalong-lalo na sa Pangulo, kay First Lady, kay Speaker Martin at sa iba pang mga mambabatas, paano natin siya bibigyan ng respeto? Ang bastos, hindi binibigyan ng respeto. Ayun, yung puro po pa sa akin. So hindi naman po tayo santo. Bakit ako yuyuko sa kanya? Vice Presidente lang siya. Ang sinusuportahan ko ay ang Presidente ng Pilipinas. Bakit ako re-respeto sa kanya? Rumispeto muna siya. Be a good example. Be a good leader. Wala po So mamatay kayo sa inggit at hindi ko re-respetohin ang inyong Vice Presidente. Rumispeto muna siya sa ating Pangulo at sa mga kawani ng gobyerno at mga mambabatas. Pinipili niya lang ang re-respetuhin niya. Di pipiliin ko rin kung sino ang re-respetuhin ko, lalong-lalo na sa pamilyang Duterteng mga bangag, mga mandarambong, mga mamamatay tao. Di po ba? Dito po tayo sa impeachment trial na siya pong dinribble-dribble, na siya pong pinaikot-ikot tayo ng dakilang inutil at takot na Senate President Chis Escudero. Tinatanong na nga po siya ni Congressman Sendanya ng Akbayang Party List. Takot ba si Chis Escudero kay BP Sara? O nga naman, Chis Escudero, bakit ka takot na takot? Diba? Ano ang hawak sa'yo ni Sara Duterte o nung Duterte Black? May malaki ka bang pagkakautang na loob sa mga Duterte? O bakit mo dinribble-dribble tapos gagawan na ng issue yan? No? Matutuloy o hindi matutuloy? Matuloy dapat para malaman ng sambayan ng Pilipino kung kayang idepensa ni Sara Tukmol Duterte ang mga aligasyon sa kanya ng pagnanakaw, pandarambong, pagpapapatay. Yan po yan Ano ang kinakatakot nyo naman sa mga Duterte side? Bakit ayaw nyo pang ituloy? Ang sabi ng inyong Tukmol na BP Sara Duterte ay handa naman siya. Ang kanyang legal team handa naman. Gusto niya ngang matuloy para malinis ang kanyang pangalan. Pero ikaw at ang Senado, Chis Escudero, kayo ang nang hostage sa kagustuhan ng mamamayang Pilipino. Dapat kayong managot, lalong-lalo ka na Chis Escudero. Bakit? Ngayon po, nagtuturo na siya kung sino ang may kasalanan. Finger pointing na, fault finder na ang dakilang kilay ng Senado. No, dapat hanggang 2028 ka na lang talaga. Sinira mo ang iyong political career bilang isang senador. Pwede siyang tumakbo, congressman dun sa bayan nilang Sorsogon, gobernador, mayor, pero wag na wag nyo nang iluluklok bilang senador yang Mr. Kilay na yan. Mas mahalaga pa ang la mierda, mas mahalaga pa ang party-party kaysa sa port wit. Di ba? Escudero?
nagtuturo na siya kung sino ang dapat sisihin. Sa balita po ng Abante, mga kababayan, sinasabi niya, rumesbak lang ako. Gumanti lang ako. Siya po yun, personal mga kababayan. Yan ba ang sentimiento ng mayoryang mga senador? Na resbakan mo. Ikaw ang spokesperson namin. Kami, okay kami. Resbakan mo. Ano yung resbak? Kasi po, sabi niya, ang House of Representatives ay inupuan ang impeachment complaint ng 4 na buwan. So, inupuan. Di ba? Meron ba sa nakalagay sa Constitution na forthwith dapat ang HOR? Hindi. Ang sinabihang mag-forthwith o yung immediate without delay ay ang Senado. O bakit ngayon idinideflect mo ang blame, hinahanapan mo ng butas para makalabas ka, ang tanging butas dapat sa'yo ay ang tumbong mo. Ha? Biniblame niya po ang HOR. Kasalanan nyo to, 4 na buwan yung inupuan eh. Diba? Yun ang dahilan mo? Diba? Ang laki naman dahilan niyan. Katanggap-tanggap bang dahilan? Hindi po. Sa kanya lang tanggap yon. Kung sarili mong desisyon yan, therefore, isa kang diktador. Iyan ba ang boses ng mayoryang senador? Sila ba nag-agree na sige, sabihin mo HOR ang may problema, inupuan nila eh. Tapos tayo ang aligagain. Gago pala kayo eh. Yan ang sabi sa Constitution. Senate must proceed forthwith with the impeachment. So kayo, nagsenador kayo, dapat alam nyo ang batas. Alam nyo yung mga nakasulat doon, dapat iniintindi ninyo. So hindi nyo alam ang ibig sabihin ng forthwith? Mga gunggong pala kayo. Diba? Ba't pa kayo naging mambabatas? Hindi nyo pala alam ibig sabihin. Tanong nyo kay Robin kung ano yung forthwith. Baka sabihin niya, baka ika-4 na puwet. Ika-4 na puwet yung tutumbungin ni Peryong at Dagol. Ha? Robin Padilla kasi forthwith eh. Ha? O, di ba Escudero? Huwag ka nang humanap ng maibiblame. Do not finger pointing. Do not be a fault finder. Ikaw ang may kasalanan yan. Dinribble mo. Okay na sana mga kababayan kung June 2nd yung bang sinabi lang no, i-present yung impeachment, article of impeachment sa Senado, okay na, pinagbigyan ka na. February, March, April, May. 90 days? O almost a month. Kasi nag-close kayo February 5 eh. Sabi nyo, 5 o'clock na, uwian na. Diba? Tama na yan, recess na kami. Ayon sa aming libro, recess na kami. Kayo ang lumabag talaga eh. Pwede nyo namang i-bend, pwede nyo maging kayo, flexible kayo. So therefore, you are not that flexible. O ba't kayo naging mambabatas? Diba? Wala eh. Mga makasarili kayo. Dapat talaga kayong husgahan na ng sambayan ng Pilipino. Ha? Kayong mga senador na nandyan na pro-Duterte na ang tanging layunin lamang ay protect the Dutertes. Wala kayong silbi. Pinagbibigyan na kayo pero it is too much mga kababayan. Kaya nga sabi nga ni One Point Sinrili dati, enough is enough, Mr. Senate President. We think your time is up, if I may borrow that word, One Point Sinrili. Diba? Tama na, sobra na eh. Patuloy ang pambababoy, panggagago sa mamamayang Pilipino. Napakabait talaga, wala eh. Patuloy lang na nagpapagahasa. Patuloy na ninanakawan pero okay lang kasi binibigyan kami ng konting tulong, okay lang. Tangina talaga, dapat wala ng konstitusyon. Wala na yang preamble. Ha? We, the Filipino people. Ganun eh, we. Pero ang nangyayari, it's only the few. Diba? Mga Duterte Black. Grabe mga kababayan, antibay. O, tapos si Marcoleta naman, ano ang sabi niya? Ha? Sobrang yabang ni Marcoleta. Palibhasa naging senador. Si Marcoleta inilagay talaga dyan. Sinadyang ilagay si Marcoleta. Mind you dati ilang beses siyang tumakbong pagka-senador. Nung malapit na ang botohan, nakikita niya hindi umaangat ang survey number niya. Nag-back out siya. Nag-withdraw siya bilang senatorial candidate.
Pero ito po, itong huling-huling midterm election pagka senador niya, number 25 siya, 26, ganyan. Hindi siya makakrack nga sa top 20, pero hindi siya nag-quit. Kasi alam niya, ipapasok at ipapasok siya to protect the Queen. Yan po, ha? Kung sakaling itutuloy nila ang impeachment trial sa 20th Congress, isa yan na magpapile ng jurisdiction sa impeachment sa 20th Congress. Pupunta yan sa Korte, sa Korte Suprema. Kaya nga siya nandyan eh. Siya lang ang abogado, ha, na bago na maka-Duterte. Aside kay Alan Peter Cayetano, kay Pia Cayetano, mga abogado siguro yung mga yan. Yung magkapatid namang Ejercito Estrada, hindi. Yung magkapatid na Villar, hindi. Si Aimee Manotoc, hindi. Si Bato, hindi. Si Robin, hindi. Tanging si Marcoleta lang kasi wala na si Tolentino. Kaya nga po, ipinalit si Marcoleta kay Tolentino. O ngayon, nagmamayabang yung matandang kumag. Ha? Sinasabi niya, wag nang ituloy ang impeachment para hindi mapahiya. Kayo naman talaga mga pro-impeachment, para hindi na kayo mapahiya, i-withdraw nyo na yan. Mapapahiya lang kayo eh. Bakit kayo mapapahiya? Kahit na ano pang ebidensyang ipakita ninyo, talo kayo. Diba sabi ni Amy Marcos? Maski na ituloy nyo pa yan sa July, talo pa rin kayo. Kasi bakit? Wala kaming pakialam sa ebidensyang ipapakita nyo. Kasi kami ay nautusan na, na isalba si Sara Tocmol Duterte. Yan po ang sabi ni Robin eh. 'Di ba noon kay General Torre, walang utos sa amin. Tingnan mo, walang sariling pag-iisip. Mga puppet pala. So sino ang puppeteer? Mga Duterte. 'Di ba? Pinapaikot po sila sa sariling kamay ng mga Duterte. Duterte ang nagdidikta, nagpapalakad. That is their master. Pero sino ang pinaka-master ng Duterte? Yung nanggugulo sa West Philippine Sea. Biruin mo yun, sabihan mo ba naman kung wala kasing utos sa amin eh. Kung may utos sa aming i-contempt ka, i-contempt kita ngayon. O kita nyo yan? Ayan, ganyan. No? Ang utos sa kanila ni Duterte, remind you, paalala ulit, kung manalo itong mga senador natin, ligtas na si Inday sa impeachment. O ayan po yung utos. Iligtas ninyo si Inday sa impeachment. Wala silang pakialam kahit na yung ebidensya ay malakas laban kay Duterte. Magbibigay lang sila ng mga baloney statements. Magsasalita yung mga yan. Bakit ka boboto ng no? Bakit ka boboto ng yes? Magpapaano lang yan? Flowery words, English, ganon. Baka si Robin Tagalog, di ba? O si Bato, si Bongo. Pero yan, hindi titingin sa ebidensya, nilalaro lang tayo niyan tulad ng ginawa ni Chis Escudero. Dinribble-dribble tayo, nilaro-laro tayo. O ang katapusan, walang impeachment. Kung may impeachment, panalo pa rin si Pusit. Panalo po dyan si Pusit kahit saan nyo puntahan. Ha? Natutuwa sila, mag-iiyak na lang daw tayo. Ba't naman kami iiyak? Marami pa namang recourse. Paano talaga makumbik ang Tocmol at mandarambong ninyong Sara Pusit Duterte? O di ba? Ang lakas mang asar ni Marcoleta, oh. Ha? Wag na daw ituloy para hindi kayo mapahiya mga Tocmol. O di ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.